Mga kapatid, komplikado ang usapin sa lupa, lalo na kung namayapa na ang may-ari nito. Kagaya na lang ng inilapit sa atin ni Gerald _ na bibigyan natin ng payong legal. Attorney Buko de la Cruz, magas lang po ako. Yung tito ko at tita, nakapundar silang dalawa ng bahay at lupa. Sa kasamang palad, namatay ang aking tita noong 1989 at meron silang 3 anak. Noong 1991, bigla nagpakasal ang tito ko sa isang dalagang babae, walang anak. Tanong ko po, may karapatan po ba yung bagong asawa ng tito ko sa lupa at bahay na pundar ng tita at tito ko? Wala pong karapatan ang pangalawang asawa sa mga naipundar na gamit at ari-arian sa unang kasal. Sa ilalim ng Article 130 ng Family Code, kapag namatay ang isang asawa, lahat ng kanilang conjugal property ay dapat maliquidate o hatiin na sa buhay na asawa at kanilang mga anak. Kung mag-aasawa ulit ang naiwan na asawa nang hindi muna na-liquidate ang conjugal asset sa unang kasal niya, walang karapatan ng pangalawang asawa sa anumang ari-arian na naipundar noong panahon ng unang kasal. Ang layunin nito ay tiyakin na ang shares o legitime o yung mga mana ng mga anak sa unang asawa ay napapangalagaan at hindi mapupunta lamang sa pangalawang asawa. Ito naman po ang katanungan mula kay Dired Manlutak Carriedo. Attorney Buko, may bigla gumawa na kontraktor sa may likod ng bahay at sabi, gagawin daw po ito ng bypass road. Pero nung lumapit po kami sa barangay, nalaman po namin na hindi po sila dumaan sa barangay captain. Ngayon po, nagalaw na po yung lupa namin kung saan tinamaan po dun sa gagawin nilang bypass road. Tanong ko lang po, legal ba na mag-umpisa sila ng proyekto na walang pinaitang mga dokumento? Tapos po, babayaran daw po yung tinamaan na lugar sa halagang 65 pesos per square meters. Ito po ba ang nakasad sa batas? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 6 ng Republic Act 10752 o yung Right of Way Act, dapat ay sumulat muna sa inyo ang implementing agency ng gobyerno at inalok kayo na bibilihin ng gobyerno ang bahagi ng inyong lupa na kasama sa gagawing bypass road. Kung hindi kayo sang-ayon sa presyo na kanilang inaalok, hindi basta-basta maaaring simulan ang pagawain sa inyong lupa. Kailangan muna magsampa ng kasong expropriation ang implementing agency at kailangan nilang mag-deposit sa korte ng 100% ng zonal value ng inyong lupa. Maaari nyo nang kunin itong deposit na ito mula sa korte. Ang korte ang magbibigay ng writ of possession o yung pahintulot para masimulan na nila ang pagawain o proyekto ng gobyerno habang dinidinig ng korte ang kaso upang alamin kung magkano pa ang kailangang ibayad sa inyo ng gobyerno bilang dagdag sa deposito. Ito naman ang tinatawag na just compensation. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.